Good morning mga kabislan. So new property na naman po tayo. Dito po tayo sa Katagkoyan, Quezon. So bali ito po yung kalsada niya. Ano po? So cemented po siya and yan, ito naman ngayon po siya. Ito po yung papunta sa bayan. Palabas ng highway, ano po. So bali ang property po natin is 10 hectares. Hindi po siya tabing kalsada. So bali lalakad po dadaan po siya dito. Ito naman po ay may right of way naman daw po dito kung gustong gawing kalsada, pwede naman po. Ano po? Yan. So tingnan po natin yung property mga kabisland. Pasukin po natin. Ito na po yung 10 hectares. Balagan to po yung loob niya, oh. Yan. So punong-puno po siya ng niyog. Ano po? Nakita po ninyo, ganda. Ganda po nito mga kabisland. Yan. So ito po ay medyo slope lang siya ng konti dito. Slope lang siya. Tapos doon po pantay halos. Medyo lang naman, banayad lang naman po. So kaya naman pong aakyatin. Ano po. So ito nga kasama po natin si Nanay, yung may-ari. Ano po. Yan. Medyo may edad na rin po pero nakaakyat pa din. Ang lakas po ng katawan. So ito po ay 10 hectares mga kabislan. So ang maganda po dito talaga siya productive, so medyo kailangan lang natin maglakad sa from Barangay Road na mga 5 to 10 minutes so ito po ay pwede naman po ninyong i-consider kung ang habol lang po ninyo sa property yung kung productive, hindi yung ganda ng structure ng lupa o kung katabi ng kalsada. So kung productivity po ng property ang tinitingnan nyo sa lupa, yan, pwede nyo po itong baka magustuhan po ninyo, pwede nyo i-tripping. Yan. Pero kung hanap po ninyo sa isang property ay tabing kalsada, accessible, so hindi ko po ito may sasuggest as of now. Kasi nga po siyempre ito po ay may lakad. Po. Yan. Medyo hilly yung part. Pero maganda naman po. Talagang grabe kung mamunga po yung nyug. Yan. Saka yung nyug po dito, sakto lang po yung niya, yung taas. Po niya, hindi pa masyadong mataas. So ang bunga ang dami. Yan. May mga din po hardwoods, may mga softwood, nakita po ninyo. Yan. So from National Highway po mga kabislan, mag-drive tayo ng mga 30 to 45 minutes papunta dito sa property. Then from Manila mga 7 to 8 hours. Yan, matagal na po yung 8 hours. So depende po sa driving skills nyo. Po. Tapos from Barangay Road, yun, mga 5 to 10 minutes po yung lakad natin. So may right of way naman daw po ito ayon sa may-ari. Po. Yan, so kaya okay lang naman sana. Kasi syempre nga kung gusto naman ninyo ng accessible, so hindi po ito para sa inyong property na to. Ito po ay para sa mga sa mga buyer po na gusto po ay productive na property. So ito pong property mga kabisland, meron siyang kasamang ganito. Yan. Yung ganyan siya, may kugunan. Siya po yung dating taniman ng luya. Ito siya, taniman po ito ng luya dati. Yan, itong part na to. Po. So pwede nyo itong taniman ng luya, citronella, itong part na to. So ngayon kasi mga kugon na yung mga nakatubo dito. Yan. So yung part area na wala pong tanim, yung yan. Pero daris naman po, halos madami naman pong mga nyugan. Po. Yan. Yan po yung area na So pagdating po sa signal naman po ng cellphone, yan, so wala po dito. May mga spot po na may mga signal.
ano, siguro po yung globe mas malakas-lakas yung ano dito, palo po ng ano signal. Tapos kuryente sa labasan, and pagdating sa tubig yan, may sapa po tayong dinaanan kanina, pero hindi po siya yung pagitan ng property ano. So yun, madami mga bukal naman po dito, pwede kayo mag deep well, and kung sa pwedeng lagyan ng kubo, ang dami naman po ditong pwedeng pistuhan ano, yan tulad po nito. So ito po ay dating ano, Kanggusan ano, o yung balinghoy. Ito naman yung area na to. May makita po ninyo, may mga balinghoy po siya. Kaya ang lupa po dito medyo ano din, bunhak po siya, ibig sabihin para siyang ano, maganda po yung structure ng lupa. So maganda po ito sa mga root crops, makita po ninyo yan. So kahit na bulubundukin ano po, so root crops ang pwede nyo itanim dito. Kamote, kasaba ano po, tatandaan lang doon, so hindi kayo masasayangan ng space yan. So ang ganda po ng mga ano dito, mga nyog, punong-puno po ng tanim yan. So hindi po kasi natin masasabi mga kabislan, kasi siguro later on, mga 1 to 2 years o 3 years from now, so magkaroon na ng access din dito sa kalsada dito, kasi marami rin po tayong property, maraming property rin dito sa part na to, sa loob ano po yan. So kasi yun naman po ang pinaka-program kasi ng ano, ng government, yung farm to market road. So who knows ano, di natin alam, kasi may nasabi po doon ng may-ari, yung karatig po nito na property, yung sa area doon, may nabili rin po yun ng isang malaking ano din po yun, isang malaking property din doon. So nabili din po yun, yun pinapakabitan nila lang, nagpapagawa na sila ng kalsada. So kung i-compare po doon sa barangay road, doon sa layo, doon sa pinapagawang kalsada nung nakabili doon, mas malapit po dito. So sabi pwede nang mag-connect doon pag halimbawa ay natapos na rin yon ano po yan. Napakaganda po nito mga kabisla. Kung meron po kayo mga questions mga kabisland, pwede po kayo mag-comment na lang sa YouTube ko. Pwede kayo mag-contact sa ating Facebook page. Ano po, search nyo lang sa Facebook, Bisland PH. Sa ating Viber and WhatsApp number, ating cellphone number, yan. And sa ating Facebook account, pwede po kayo mag-message po doon. Yan, para at least ay mabilis nyo po ako makontak, makausap. So kung gusto nyo po mag-tripping, ganun din po. Schedule lang din po tayo doon. So ulitin ko po mga kabislan, so ito po ay hindi tabing kalsada. May lakad po ito na 5 to 10 minutes. Ano po? Yan. Tapos ang area po nito, medyo slope ng konti. Yan. And ang layo po nito sa National Highway ay mga 30 to 45 minutes ang drive. Pero ang maganda naman po dito, so mga 6 meters naman po kasi yung ginagawang ano yung ginagawang kalsada. So okay naman. So ang cemented po doon is nasa 80% na po yung cemented. So remaining na lang is 20% na rough road. So okay na po yun. Mabilis, kaya mabilis na rin naman po makarating dito sa property. Just so happen na maulan, kaya yung maulan po nitong last December sa kanong November. So yung mga ano, yung rough road niya, ano po, yung mga tambak po na lupa, yun po yung medyo nagkaroon ng potik. So kaya doon yan medyo bumabagal po yung biyahe papunta dito. Pero pag naayos naman po yun, wala nang problema, mabilis na rin yan. So ang kailangan na lang is yung daan po dito, ano, papunta sa barangay road. So pwede naman po ninyo itong i-consider pag meron pong kayong gusto makita ng property dito sa Tagkawayan, so at malapit sa area na to, pwede naman po natin itong silipin, ano? Malay nyo magustuhan nyo din po, ano po. Yan po, ang dami po niyang ano, mga niyog.
So naghihintay na. So hanggang dito na lang tayo mga kabesland. Message na lang po kayo sa ating mga contact number. God bless po sa lahat. Ingat po palagi.